Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Best in Evening Gown para sa mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Sino-sino nga ba sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na, makamangasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay nagulat. Alam ko lahat kayo ay na-excite sa mga pasabog ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Ang kanilang portrait picture na nilabas noong nakaraang Sabado kung saan ang mga candidates ay nakasuot ng evening gown. Kanino nga bang evening gown na talagang impressive ang dating? Kanino nga bang evening gown na mas mukha siyang talagang eleganteng tignan? Sa suot niya. And then, ayun, magko-comment tayo kung kanino naman ang sa akin. At ito nga, grabe, 51 candidates, lahat naman sila syempre, pinaghirapan nila ang mga posing nila dyan, pinaghirapan naman nila yung kanilang paghahanap ng evening gown, syempre kung saan sila mag-shine, ayun talaga yung ginawa nila. At yung 51 candidates ay kudos naman sa kanilang lahat sila ay magaganda. Bigyan natin sila ng credit, lalo na yung mga team nila. So yun. So congratulations sa 51 candidates na nagko-compete dito sa Miss Universe Philippines. Lahat yan ay nag-effort, lahat yan ay talagang pinag-isipan nila, pinag-aralan nila. Pero syempre, meron tayong hinahanap dito sa category ng Miss Universe. Syempre, ang gusto ko para sa akin yung elegante. Kasi alam naman natin ang Miss Universe dapat elegant kang tignan. Nandiyan yung dapat mukha kang mabango, mukha kang mamahalin, mukha kang brilliant, at mukha kang pang Miss Universe. Ayoko yung gown na, hindi naman sa ayoko. Kumbaga parang, hindi ko lang gusto yung halimbawa, yung gown na suot mo ay very sexy, very revealing na. Yung parang ang dating sa akin ay pa-Miss Grand ka na. Yung ganon. Kasi hindi naman to Miss Grand. Dapat tandaan natin na itong competition na to ay Miss Universe Philippines. So, dapat ang mga candidates, makitaan natin sila ng pang Miss Universe na galawan. Hindi yung makikita mo, Miss Universe ka sumasali, tapos ang suot-suot mo ay pang Miss Grand. Dapat sa Miss Grand ka pumunta kung gusto mo ng mga pasabog, pabongga, pang eksena, di ba? So, yun. Pero syempre, hindi naman natin mabiblame yung ibang candidates kasi nga, sa patingin nila, ayun yung maganda para sa kanila at ayun yung pasabog. Kung yan ang tingin mong pasabog sa panlasa mo, okay yan. So, lumaban ka lang dyan ng bonggang-bongga. Ganon! So, let's talk about yung mga gown na suot na pag pinaglakad mo sila sa red carpet ay tawag dito, yung mapapatingin ka talaga kasi mukhang elegante, malinis tignan, yung klaro para sa atin yung details ng kanyang gown. Yes, so simulan natin dito kay Miss Muntinlupa. Yes, isa si Muntinlupa sa mga nagustuhan kong evening gown na ang suot niya ay parang yellow gold ba ito, na talagang makikita mo na may pagka-sexy yung gown pero makikita mo na eleganteng tignan. So gusto ko kasi yung pagka-close dito ng gown niya, tapos yung details na meron sa balikat na nako-cover. So hindi masyado revealing yung datingan, pero pag tinignan mo yung kabuuan ay ang ganda. Gusto ko din yung taas ng hair niya kasi malinis tignan. So ang ganda din ng sa likuran kasi ayun yung pasabog doon, yung parang backless ni citrus yung dating, di ba? So kapag tinamaan niya ng ilaw, ang bongga niyan. Lalo na pag nilakad mo yan, tapos carry mo dalhin, ay nako, winner. Kaya para sa akin,
sa number 5 spot ko si Muntinlupa, o di ba? So 5 kagad. 5 lang talaga yung napili ko, hindi ko napili yung iba kasi parang feeling ko over, and then naghahanap ako ng gown na parang gusto ko simple lang yung candidates pero nakikita mo yung pagka-elegante niya. So yon, so para sa akin Muntinlupa, yan, pasok sa sa listahan ko. And then gusto ko rin yung kay Quezon Province, sa totoo lang. Kay Quezon Province kasi, pag tinignan mo yung gown niya, actually hindi ko lang gusto yung yellow dito eh. Pero parang Philippine na niya na ang ganda ng detalye. Oo. So kung sino man yung gumawa ng gown ni Quezon Province, ay na-amaze ako doon. Sobrang panalo. Ang ganda. Ang linis din yung tignan. Gusto ko din yung pagkabanat ng hair niya. And in fairness, yung makeup, tapos yung the way yung project niya doon sa camera, ay ang ganda. So, simple pero pang Miss Universe. Diba? So, yun. So, talagang kita mo, binonggahan, ginalingan, at nirampa ng todo-todo. And then, para sa akin, number 3, yung kay La Union. Yes, number 3 lang sa akin yung kay La Union. Pero alam nyo sa totoo lang, si La Union, kapag tinignan mo siya dito, sobrang panalo ng kanyang suot na gown. Simple pero nandoon na, oh my gosh, napaka-elegante. Kaya lang, ang ano ko lang dito, carry naman niya yung gown kasi hindi lahat ng babae na magsusuot nito ay carry na magsuot ng ganitong gown kay La Union. Siguro talagang perfect para sa kanya. Tapos ang ganda din ng cut, bago sa paningin natin, di ba? Kaya lang hindi ko lang gusto yung fabric niya. And yung kulay na choices niya, bumagay naman sa kanya. In fairness naman kay La Union. Kumbaga parang, kung sa iba to, parang hindi na maganda. Pero yung kay La Union, nagmukha talaga siyang very universe yung dating. Kaya para sa akin, yung kay La Union, number 3 ko talaga siya. Actually, number 2 nga dapat to eh. Pero meron pa akong isang nagustuhan eh. And then, gusto ko din yung ayos ng hair niya, yung makeup ni La Union, lalo na pag pinocus mo, talagang maganda talaga. So yun. So para sa akin, isa siya sa mga pinaka the best na gown na nakita ko dito sa portrait photos ng mga girls na nakasuot ng evening gown. And elegante yung tignan. Yung alam mo yun, yung parang simple lang yung sinuot niya pero nagmukha siyang mamahalin, nagmukha siya ng parang pupunta sa sauna, yung tipong ganon. Yung beauty queen, ganun yung nakikita ko kay La Union. So yun, kala mo reyna na ng international pageant. Sobrang winner. Gusto ko rin yung posing niya, gusto ko din ng siguro yung lang ng tela talaga yung hindi ko masyado nag-invent. But winner, siguro mas maganda to kung merong shawl dito sa leeg. Para mas mukhang pasawod, di ba? Anyway, so para sa akin, number 3 ko si La Union. And then, ito, kay Bella Ismael ng Pambato ng Taguig. Number 2. Number 2 para sa akin yung kay Bella Ismael. And then kasi yung kay Bella kasi, yung evening gown talaga. Tapos gusto ko yung details ng gown. Tapos gusto ko yung may pasyol. Tapos gusto ko yung banat ng hair niya. Tapos yung makeup niya, yung hikaw. Parang wow, grabe. Mukhang mamahalin talaga na, ito yung sinasabi ko na talagang gagamit talaga siya ng mga gown na alam mong papatok siya. Gagamit to ng gown na alam mong kakabog yung beauty niya. Sobrang linis ng dating sa akin dito ni Bella Ismael. Pag tinignan mo siya, hindi lang siya basta-basta. She's a star. Na parang pag tinignan mo, bumaba sa kotse na parang, wow, may dumating na reyna, yung ganon. Ganon yung datingin sa akin ng kay Bella Ismael. And then, klaro sa akin yung kanyang suot na evening gown. Katulad ni La Union. Kaya parang feeling ko silang tatlo talaga parang oh my God, dikdikan, panalo. And then syempre number 1 ko para sa akin ang Pambato ng Baguio. Yes, wala na iba kundi si Roxy Diaz. Yes. Alam nyo kay Roxy, gusto ko yung kanyang suot na gown. Gusto ko yung details. Gusto ko yung kulay, ang linis-linis niyang tignan.
ang ganda-ganda dito ni Roxy. Ito talaga yung nakakatakot. Sabi ko kay Roxy talaga, ay nako, don't underestimate talaga yung kakayahan niya. Kasi si Roxy lumalaban. At sabi ko nga, kung coronation night na, ito, suot ni Roxy, ay papalo hanggang sa dulo. Dagdagan mo pa yan ng konting drama kung paano i-emote, ay winner. Gusto ko yung detalye, lalo na yung sa laylayan. Tapos gusto kong makita kung paano niya to i-carry ng bonggang-bongga. Pero sa styling niya, sobrang linis. Make-up, hairstyle, and then yung accessories, sobrang simple. Mukhang ginto, mukhang mamahalin, mukhang mabango, mukhang reyna. Mukhang pang Miss Universe. Diba? Ito yung tinatawag na wow! Sabi ko nga si Roxy, isa siya sa mga talagang hindi mo po pwedeng i-underestimate sa laban na to kasi alam mong may ibibigay, alam mong may ibubuga at hindi lang ganda ang meron siya, kundi talino at kung paano mag-execute sa laban. Kaya para sa akin si Roxy ang number 1 dito sa portrait nila sa evening gown. So yan, silang tatlo ang nagustuhan ko. Si Roxy ng Baguio, tapos si Taguig at saka si La Union. And then idagdag natin si Quezon Province, na talaga naman si Quezon Province maganda din, pwede din talaga sumabay, depende na lang yan sa pagdadala niya, pero gusto ko yung cut ng gown. And then, syempre, kay Muntinlupa. Gusto ko din yung choices ng kulay. And then, ayun, sa lahat din naman ng mga candidates, masasabi naman natin na magaganda talaga. Pero kasi syempre, ang hinahanap ko kung sino yung elegante, kung sino yung mukhang mamahalin, mukhang pang Miss Universe. And, sinare ko sa inyo kung sino yung sa akin. And then, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa 5 napili kong evening gown? So, kayo ba, nagustuhan din ba ninyo sila? At sino ang number 1 para sa inyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung kanino namang evening gown ang nakita ninyo na pang Miss Universe talaga. So, yon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.